Hello guys, kumusta po kayo? So, bali kagaling ko lang ng trabaho, pauwi na ako. Mandaluyong to Camarin, Caloocan City. Ayun guys. So, alas 2 na ng hapon, pauwi na ako sa Camarin. So, kailangan ingat po tayo mga ka-riders. Yan, medyo traffic ngayon. So, kwentuhan muna tayo guys. Habang nagda-drive pa uwi para hindi tayo boring ngayon. So, ayun, yung truck atras abante. Op. Parang babalik eh. Yun guys, akala ko aatras yung truck eh, mukhang mabigat yung karga ng truck. So kaya tayo guys, pag nagda-drive talagang doble ingat po tayo, alerto po tayo lagi, harap likod po, para maano natin yung mga kasabayan natin sa kalsada. Talagang mahirap talaga pag araw-araw na nagmumotor ka. Alam mo naman yung pagmumotor, konting sagi lang sa atin, talagang babaliktad tayo dyan eh. Kaya kailangan doble ingat talaga tayo. Hirap talaga ng buhay sa ngayon, lalo na dumaan yung pandemic. Ang daming apektado talaga. So hindi lang naman tayong naapektuhan dito, halos buong bansa. Kaya napakahirap ng buhay. Pero sa hirap ng buhay, minsan kayang-kaya natin labanan yan. Lahat naman ng tao nakakaranas ng hirap, pero kayang-kaya natin labanan yan. Minsan may mga may mga pagsubok sa atin na yung tipong dinadown ka, tapos yun ang mas maganda kasi parang nasa challenge ka talaga. Yung mga may taong nag-aano sa'yo, parang dinadown ka, tapos yung mga imposible na parang di mo kayang gawin, nagagawa mo dahil sa kanila. Kaya ako nagpapasalamat ako sa mga taong ganun yung magda-down sa'yo, kasi parang lalong lumalakas yung loob mo para may pakita mo sa kanila na mas marami ka pang kayang gawin sa buhay mo. Talagang huwag kang yung tipong susuko. Kailangan pag dinadown ka, mas lalong lakasan mo yung loob mo, gumawa ng paraan para maipakita sa kanila na talagang kaya natin, na yung ini-expect nila na di mo kaya, kayang-kaya pala gawin, kayang lagpasan. Pero ganun lang naman ang buhay no? Kaya tayo guys, pag may mga nagda-down sa atin, okay lang yan. At least sila yung naging way ng yung paglakas ng loob mo para gawin mo yung isang bagay na hindi mo dati ginagawa, nagagawan mo ng paraan, kasi dahil sa kanila yon nata-challenge yung buhay mo, talagang magagawa mo kasi gusto mo ipakita sa kanila na talagang kaya mo sa kanilang ipakita na itong kayang-kaya ko yon, tingnan mo lang later on, papakita ko sa'yo, parang ganun. So doon ka mag-start na mangarap at magkaroon ng direksyon yung buhay mo, andaan mo ng pinaplano. So napakaganda ng ginaganyan ka. Minsan sabihin mo parang maiinis ka, ako hindi ako naiinis ng ganun, naka-challenge lang ako, parang
ipakita ko sa inyo, kaya ko to, parang ganun. Minsan kasi may mga tao talaga na kung nakikita ka ng yung tipong paangat ka, tapos yung mga tipo ng mga nasa baba mo, yung parang pilit kang hihilahin pababa na maging kalibil ka nila. Ito to, mahirap lang din naman ako, pulubing tao nga ako eh. Wala naman akong yaman, wala naman akong kung ano sa buhay. Simple lang, kumakain ako ng 3 beses isang araw, makatulog ng maayos. Ayun. Yun, simpleng buhay ko lang naman. Tapos, ganun, ida-down nga ng mga tao nakapaligid sa'yo. Kaya tayo guys, wag tayong susuko sa hirap ng buhay. Laban lang. Wow! Kasi lahat naman yun, malalagpasan natin eh. Kaya, laban lang tayo guys. Huwag tayong susuko. Kasi guys, pag may mga taong nagda-down sa'yo tapos paapekto ka sa kanila, tuwang-tuwa yun. Parang mas natutuwa sila kapag nakikita kang nagtagumpay sila, na yung nahihirapan ka na, hindi ka nagtagumpay sa buhay mo. Parang tipong lugmok ka na. So doon nila na tuwang-tuwa sila sa sarili nila kasi nakikita ka ng nahirapan. May mga tao kasing ganun. Kaya ayaw ko dumating sa point na ganun, na yung makita ka nila na nahihirapan ka sa buhay. So gusto ko ipakita sa kanila na mas hindi ako nagpapa-apekto, na yung nakikita nila ngayon sa buhay ko eh siyempre yung ipapakita ko sa nila na mas gusto ko higitan, para makita nila na hindi siya naapektuhan, mas lalo siyang gumanito sa buhay, diba guys? So mas maganda yung ganon. Kaya tayo, pag mga ginaganyan tayo, huwag tayong magpa-apekto sa kanila, hayaan natin sila. Kung ano yung sinasabi nila, ayun, pag narinig mo, labas sa kabilang tinga. Tapos kung may mga challenge na sa buhay mo na ganon, sige, laban lang, huwag kayong magpa-apekto. Kasi ganon talagang buhay. Kahit saan ka pumunta na sulok ng Pilipinas eh, meron talagang ganon. Kayo guys, sino sa inyo ang naka-encounter ng ganon? Yung kung sino pa yung mga malalapit na mga kaibigan at kakilala eh, yun pa yung gumagawa sa'yo ng hindi maganda, no? Kakaiba talaga sila. Mas maganda pa nga yung ibang tao na minsan mo lang nakilala, kasi sila pa yung mga taong handa tumulong at handang magbigay ng payo sa atin. Pero doon sa mga matatagal mo nang nakilala at malalapit mong kaibigan o halos kapamilya mo na, sila pa yung mga taong hihila sa iyo pababa. Okay, yung subukan mo yung may mga ganyang kaibigan o kakilala, o kahit yung minsan kapitbahay mo pa gaganon sa iyo, ano? Ang hirap talaga kapag may nakikita sa iyo na may kakaibang na ano ka sa buhay mo eh, iba na yung tingin sa'yo, gagawan ka na naman ng kwento kung ano-ano. Siguro hindi lang naman ako nakakaranas ng ganyan, mas marami pa siguro. Kaya wag tayo magpa-apekto talaga sa kanila, kasi sila yung sagabal sa buhay natin kung magpa-apekto tayo sa kanila. Mas maganda yung baliwalain natin yan, kasi yun na nga, hindi na nga sila nakakatulong, nakakapirwisyo pa kung yung ano yun, pansinin. So hayaan natin sila guys, para hindi sila matuwa kapag hindi tayo nakikita na nagpapa-apekto sa nila. Sila yung malulungkot. Ay naku, buhay nga naman talaga sa mundo, napakahirap. Wala ka nang wala ka nang mapupuntahan kung
maghihirap ka, pagtatawanan ka, pag umangat ka, nagagalit sa iyo. Parang wala ka ng kumbaga saan ka sa kalagayan mo tawag nito, diba? Saan ka malulugar? Gusto nila sa kanila ka parang sa kanila ka didepende. Hindi naman pwede yun kasi may sarili tayong buhay Siyempre kung saan yung nakakabuti para sa atin doon tayo, at kung ano yung kakaganda ng buhay natin yun ang gagawin natin. Bakit natin sila pakikinggan kung hindi naman alam mong hindi kakaganda ng buhay mo? Yun nga sabi bago sila sa iba magpuna ayusin muna nila yung sarili nila, para kung makita mo na maganda yung nangyari sa buhay nila pwede naman natin gayahin, diba? Ganun lang kasimple yung buhay dito na ako sa C5. Ganun talagang buhay. Talagang mahirap yung buhay. Alam mo, pag nagtatrabaho ka, para ka ring estudyante. Araw-araw ka gigising ng maaga. Kung maaga yung pasok mo, kung gabi yung pasok mo, basta kung ano yung schedule mo, kailangan mong kumilos, pumasok ng tama. Parang estudyante, no? Parang pag nag-aaral ka mula elementary to high school hanggang mag-kolehiyo, ganun yung routine ng buhay. Hindi naman pwede na hindi tayo magtrabaho, kasi pag wala tayong trabaho, siyempre magugutom tayo. Hindi naman tayo negosyante. Kailangan talaga magsipag. So minsan kasi kahit na mayroon tayong trabaho, kasi sa isang katulad ko, di naman ganoon kalaking sahod, kailangan talaga ng second source ng income. Dito pa lang ako sa may Ateneo. Medyo matraffic kasi.
What we do here is go back, 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 back.